Alright, kilalanin natin kung sino-sino itong mga players na 14-14 na maaaring sumabak dito sa patuloy na nagaganap na FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hello at magandang araw sa inyong lahat mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Panibagong vlog na naman po ang ating inyong matutunghayan dito sa Talking Toshi Sports. Kilalanin na natin itong Gilas Pilipinas 14-man pool. Nilabas na po nila Coach Team ko ng kanilang listahan kung sino ang bubuo dito sa Gilas Pilipinas. Sasabak dito sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers second window. Ipagpaunan natin na hindi po makakalaro itong si Quintin Millora Brown. Si Kai Soto hindi pa rin po makakalaro, still recovering mga kababayan. Alright, so since ganun po ang nangyari, ang ipinalit po nila ay itong si Justin Baltasar ng Converge Fiber Xers. Kasama po ni Justin Baltasar itong si isa pang Justin Brownlee. Okay, bago tayo magpatuloy mga kababayan, may comment lang ako dito. How effective is Justin Brownlee sa ating koponan? Effective pa ba siya? Well, nandun pa rin yung kanyang galaw, nandun pa rin yung kanyang wisdom pagdating sa laro. Pero ano ba sa tingin nyo mga kababayan? Kasi parang gamit na gamit, laspag na laspag, ano? Nag-EASL pa ito para sa Meralco Bolts. Tapos siya pa magiging import ng Barangay Ginebra. Okay? Kung ako sa kanya, mag-give up ako doon sa isa. Parang wag naman siya masyadong pagod. Yung katawan niya parang lagari. Masyado na yatang overused ito si Justin Brownlee. Well, gusto natin ng magaling na player sa ating team. Pero bigyan natin siya ng chance siguro mamili. Sa akin lang sa akin. Kasi lahat parang pagod na siya. Okay? Masyado na siyang gamit. Okay? So, sa akin lang, i-manage yung kanyang mga priorities, i-manage niya yung mga sinasalihan niyang tournaments, no? Kasi gusto nila Justin Brownlee. Wala pang pamalit na naturalized player, mga kababayan. Alam naman natin ito si Justin Brownlee, he's not getting any younger. At wala pang kapalit na naturalized player itong si Justin Brownlee. Nasa alapaap pa, no? Etong naturalization ni Benny Boatwright. Okay? So, hindi ko alam kung may nag-aasikaso ba o kung ano. Okay? Well, abangan na lang natin yung mga susunod na pangyayari. Pero, sige, since sinama ni Coach Team Cone si Justin Brownlee sa lineup, o di accept na lang din natin. Masaya rin naman. Nandiyan si Justin Brownlee. Merong kumbaga may go-to guy tayo, no? Dwight Ramos, kasali rin si AJ Edu, isa pang malaki. Scotty Thompson, usual suspects itong mga to no? Si RJ Abarientos, Troy Rosario will be there. Okay, and then you have Kevin Kiambao, malakas din to. Ito ay at the peak of his career. Okay? Junmar Fajardo, the Kraken. Carl Tamayo. And finally, itong si Juan Gomez de Liaño sinali. Okay? You have CJ Perez, Chris Newsome, Calvin Oftana, and tulad na nabanggit natin kanina si Justin Baltasar. Napakaganda ng combination ito, no? May halinhinan, meron si coach sa team ko na dalawang slashers. Itong si JGDL at saka si CJ Perez. Okay? Kaya lang again, well, RJ Abarientos is a legit point guard.
Pero wala siyang kapalit na yung legit point guard din. Ang maaaring pumalit dyan si Scottie Thompson o di ka si Chris Newsom. Okay, kapag siya magpapahinga. Gusto ko sana yung parang mala LA Tenorio, yung talagang set ng play. Priority niya yung mag-set ng play, magpasa ng bola, no? Hanggang makakuha tayo ng libreng tao na shoot o i-score sa ilalim or titira ng outside shot, no? Okay? So, tingnan natin ang ating kapalaran sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito na po ang schedule natin. Yan po ay mangyayari. Ang unang laro sa second window ay ang makakalaban natin o makakaharap natin ang kupunan ng New Zealand February 26, 2026. Okay? At sa second game po natin sa second window, makakalaban naman natin ang Australia March 1, 2026. Pareho pong home game ito, no? Kaya dapat dito samantalahin na natin kung kaya nating maipanalo ito. Kailangan samantalahin na natin habang nasa atin yung home, yung kumbaga home court advantage I should say, at saka yung crowd na manonood. Okay, hindi hostile country ang kasi yung mga susunod na windows gaganapin niya sa New Zealand at saka sa Australia. Tayo naman ang dadayo sa kanila hostile country yon, hostile venue. So mahirap ang adjustment natin doon. Samantalahin na natin habang kaya nating manalo dito sa Philippine soil. SM Mall of Asia Arena po gagawin niyang dalawang laro na yan. At malamang mga prime time po yan, mga 7 or 7:30 magsisimula ang laro. Alright? So, simulan na ang kampanya natin sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Mga babayan, hanggang dito na lamang po ang ating updates tungkol sa Gilas. Patuloy po natin suportahan ang Gilas Pilipinas. At huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channels, lalo na sa mga bagong pasok, Talking Toshi Sports sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig at magandang araw po sa inyo lahat.